Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Mag-side hustle naman tayo sa ating tatalakayin ngayong bina ito o araw sa inyong lugar, mga ka-plastic. At maiba naman tayo ng topic. Ito ay patungkol na ngayon sa nagbabiral sa social media na kung saan ay itong si Mac Cardona ay arestado dahil sa panghahalik ng babae at nagpag-away sa Global City Taguig o BGC, mga ka-plastic. Sabi dito, exclusive, arestado ang isang professional basketball player matapos umanong maghalik ng babae o makipag-away sa isang bar sa BGC Taguig nitong Sabado na madaling araw, Marso 28 ayon sa PNP. Marami na ring dating kaso ang player, mga ka-plastic. Ayon sa blurred picture ay at tattoo at kulay ng buhok ay si Captain Hook o Mac Cardona ang tinutukoy dito. O, di ba? Bakit pa bine-blurred ang mga ganitong klaseng tao? Di ba? Ito yung pino-point of view na mga taong gumagawa ng katarantaduhan sa social media. Na kapag sikat ay hindi po bine-blurred, pero pag hindi sikat o medyo sikat o something like that ay bine-blurred pa. Samantalang kitang-kita dito sa larawan ang pagkakatugma ng tato. Sa tato pa lang ng kanyang braso ay meron pong dragon na nakapulupot. At yung kulay ng buhok at the same time naka-blondie pa. 'Di ba? O, di ba napaka-obvious na si Mac Cardona to. Sabi daw ay isang PBA player to, mga ka-plastic. Hindi ko lang sure kung anong team to. Kasi di naman ako nanonood ng mga basketball na mga walang kwenta dito sa Pilipinas. Kasi puro mga drama, puro pandaraya, puro mga elite team lang yung laging nagcha-champion. Halatang-halata namang luto ang laban, pero marami pa rin bobo ang naniniwala at nanonood pa rin ng PBA. Halatang-halata naman na hindi naman siya masasabing scripted, pero nakalaan na talagang manalo ay ang mga elite na team na pagmamay-ari ng isang sikat din na kilala na may-ari ng TV5 at Meralco. Yun lang naman ang laging pinapanalo. Ito nga yung hinala ng iba eh. Etong si Mac Cardona. Akala namin kami naman nanalo eh, no? Well, nakabawi sa akin si Lucero. 1-1 na, boy! Yeah, good luck sa game 3. Sana makuha namin tong game na to. Isa siyang former DL De La Salle University star player na si Mac Cardona. Ngayon ay siya ay ito. Oo nga, no? Isa pala siyang Green Archers, mga ka-plastic, sa UAAP Season 88. Di ba? Siya pala ay dating UAAP player. So magtungo naman tayo sa isa munang niyang issue bago ang pamamanyak niya sa isang dalagita sa BGC. Ito muna. So matapos nga pong mag-trending ng banyagang basketball vlogger na si K Showtime sa social media nang dahil sa naging banat nito sa mga Pilipino, ay tila nagkasagutan po sila ng former PBA Best Player of the Conference and Finals MVP na si Captain Hook Mac Cardona. Nag-post po kasi si Cardona na may kasamang itim na player at may caption na hindi daw racist ang mga Pinoy at bagko sadyang ayaw lang daw talaga natin kay K Showtime. Kaya naman dahil dyan ay agad ding sumagot ang dayong basketball vlogger at sinabing hindi naman daw niya sinabi na lahat ng Pilipino ang may problema. Baka daw sa susunod ay mas mabuti kung buksan ni Cardona ang mga tenga niya para magamit daw ito ng mabuti. Bagay na sinagot naman ni Cardona na isend lang daw sa kanya ang location at magkita umano sila.
Bukod dyan ay pinasigundahan pa ito ni Cardona ng hamon na mag one-on-one sila para sa isang charity work. Kaya inaantay ngayon ng mga fans kung kakasaba sa hamon ni Captain Hook si K-Showtime. Dahil kapag nangyari ang laban ng dalawa ay paniguradong aabangan talaga ito ng buong Philippine basketball community. Samantala kung naghahanap nga po kayo ng pwedeng tayaan sa lahat ng sports lalong-lalo Ayun. Base nga dito sa sports talk mga kaplastik ay nagbangayan no, nagpasaring itong si Mac Cardona kay K-Showtime na isang vlogger na basketball player din na isang hindi ko masabi yung ano eh. It is a black man, mga kaplastik yun. Isang black man na foreigner na vlogger na basketballista na pinapasiring yan ni Mac Cardona para maglaban sila one-on-one. Pero hindi ko pa sure kung talagang naglaban silang dalawa. Kasi nga parang pasaring pa lang naman. So yun, parang may issue lang naman sila. Altercation, away-away, something like that, pasiklaban ng galing. Eh, alam mo naman na mga Pilipino hambog eh pagdating sa mga larong-laro, yung mga laro na ito. 'Di ba? So magtungo na tayo. Huwag na natin patagalin ang ating content tungkol kay Mac Cardona. Ito po yung nababalita na ngayon sa ABS-CBN na kung saan arestado po siya. Tingnan natin kung ano yung sinabi. Arestado isang professional basketball player matapos umanong manghalik ng babae at pakipag-away sa loob ng isang bar sa Bonifacio Global City, Taguig, Sabado na madaling araw. Kwento ng biktima, nanggaling siya sa smoking area at doon niya nakita ang suspect. Kalaunan ay hinila umano siya ng lalaki at hinalikan. Doon Ang dami kasi mga, hindi ko sa inuusgan yung biktima. Ang dami kasi mga something na easy to get na babae dyan. Kaya siguro baka iniisip ni Mac Cardona na nagbibigay motibo yung babae doon. Siguro in the way na baka nagtititigan sila. Etong si Kupal na si Mac, feeling niya sikat na sikat siya porket nasa PBA siya. Ay akala niya hindi siya sasantuhin ng mga taong to. Yun, doon na nagkaroon ng hoyo itong taong to. Nahoyo. Kasi, biroy mo, isang babaeng nandun sa gilid lang, bigla mong hihilahin, sabay hahalikan mo. Napakagwapo mo naman kung ganun. So tingnan natin yung mga sumunod na pangyayari. lumapit sa kanyang boyfriend na agad namang kinumpronta ang basketball player. Kasi we were at the bar and we're gonna go to the smoking area sana. Sakto nandun siya. So, ay parang nagka-bump kami. I wanted to say sorry sana but he like pulled my hands na. Tapos, I want to dominate sana. Napaka-konyo naman ng babaeng to. So, ulitin natin. Doon siya lumapit sa kanyang boyfriend na agad namang kinumpronta ang basketball player. kasi we were at the bar and we're gonna go to the smoking area sana. Sakto nandun siya. So, ay parang nagka-bump kami. I wanted to say sorry sana but he like pulled my hands na tapos close to him tapos he kissed me bigla. So I was so shocked. And then, so I'm so shocked. He kissed me bigla. Yung something na hihila ko yung bigla. Halata na ba mga hindi mga anak ng Nepo babies ba to? Mga tipong hindi pinapadapuan ng langaw at lamok. Ganito ba itong mga pamilyang to? Na parang it seems like na minor de edad ba to? Alam ba ng mga magulang to mga kaplastik? Na ikaw ay gumagala sa nightclub at nag-get together with your boyfriend. Kaya suddenly you pulling in out someone strangers. He kissed me bigla, suddenly. So I was shocked. It's because he pulled me in the dark and then he hugged me
and kiss me bigla. Ayan kasi napapala ng mga kababaihan. Tapos ang syota mo, ito itsura. Ito, panoorin natin. Hindi ako nakareact yung arms ko and kissed me. So after nun, tumakbo ako agad sa smoking area and then sinabi ko agad sa boyfriend ko na someone kissed me. Then bigla O ano naman nagawa ng boyfriend mo? So ito ang opinion niya. Kaya I was shocked na kasi he pulled me bigla and then he kissed me. akong nagulat kasi yung girlfriend ko nilapitan ako at shock na shock yung mukha niya kasi parang may nangyari. Tapos kinento sa akin ng girlfriend ko na hinalikan siya bigla at kinuha yung kamay niya, hinila siya, tapos hinalikan bigla. So syempre, yung nakita ko yung lalaki, kinonfront ko kahit mas malaki siya sa akin. Tapos lasing na Oh, may nagawa ka ba? Aminado niya na mas malaki pa yung lalaking yun kaysa sa kanya. Tingnan mo naman yung itsura ng boyfriend mo. Napakatingting. See, he was shocked also. Kasi he pulled her girlfriend, someone strangers, a big guy who pulled it up my girlfriend, and then he was shocked. It's because he kissed bigla. Kahit ikaw wala kang nagawa dahil lang payatot ka. O di ba? Eh kung nasa bahay ka ngayon, eh di safe kayo mag-girlfriend. Kung saan mo dinadala yung girlfriend mo tapos ngayon binababoy na ng mga kalalakihan dun. Ang tanong, nasa tamang edad ba kayo para nandyan kayo sa lugar na yan? Diba? So hindi tinanong, hindi malang kinapsyon ng media kung minor de edad, kung ilang taon na ba itong mga to. Kasi pag nalaman ng magulang yan, mga kabalbalan ng magjowa, malamang sa malamang, kawawa to. Baka mag-ground yung babae, tas si lalaki, he pulled bigla, he kick out. Diba? Tuloy, nahalikan tuloy ng sikat na basketballista yung girlfriend mo. Yan kasi, di kayo nag-iingat. Malamang kung wala kayo sa insidenteng yon, walang mangyayaring pangmomolestya. At hindi makukulong si Mac Cardona. Diba? Kung nananahimik kayo sa mga kani-kanilang bahay. Tingnan mo naman yung mga itsura ng bata, parang hindi pa yata nasa hustong edad. Baka nga tinatayang 17 anyos lang yan o 16. Sa pananalita pa lang, hindi naman po maturity age yung mga ganyan tao. Pakonyo-konyo pa magsalita. Then wala siyang nagawa dahil mas malaking tao yung kaaway niya. Gasino lang na gawin siyang walis tingting na hambalo sa pader eh. Diba? Dapat kasi yung mga magulang, binabantayan ninyo yung mga anak ninyo. Kung saan man yan naggagagala, nakakarating sa mga bar sa ganyang edad. Ang tanong, yung bar na yan na sa BGC, tinatanong ba nila kung underage ba yan o legal age na? Yan yung the biggest question. Diba? kinuha yung kamay niya, hinila siya, tapos hinalikan bigla. So syempre, yung nakita ko yung lalaki, kinonfront ko kahit mas malaki siya sa akin. Tapos lasing na po talaga siya. And ang pinakamalala, Yung pag-confront mo, ano bang nagawa mo? Wala. Hindi ko nga alam kung nasapak ka eh. Tingnan natin yung kwento niya. doon is hindi lang po yung girlfriend ko yung ginanon niya that night. Maraming babae rin. Nauwi sa gulo Diba? ang insidente. Yun na nga, nagkaroon ng aggressive encounter ang boyfriend ng victim at yung suspect at
nagkaroon ng insidente doon na nag-prompt na sila ay madala sa substation. Nangingi ng assistance yung pinaka-establishment sa substation. At dinala sila sa barangay papunta dito para magsampa ng appropriate actions. Ayon naman sa Taguig City Police, dati nang may patong-patong na kaso ang suspect na may kinalaman sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Yun naman pala eh. May mga dati palang pangmomolestyang ginagawa itong si Cardona eh. So bakit hanggang ngayon active pa rin sa PBA itong hindorotot na nilalang na yan? Dapat yan, binaban nyo na yan. Eh kung nga yung mga wrestler na WWE, nagkaroon ng kaso yung mga superstars, sinuspindi muna o kaya binan nila sa kanilang programa. Yun ay dahil para hindi masira ang reputasyon ng programa na mayroon palang kinakasangkot ang kaso. Even si Brock Lesnar nagkaroon ng kaso yun. Hindi ko lang sure kung anong klaseng kaso yung sinampa kay Brock Lesnar kaya nawala siya ng ilang taon. Diba? Pero sa awa naman ng Diyos ngayon nagbabalik na si Brock Lesnar dahil siguro naayos na niya yung kaso niya. Na case dismiss, o di ba? At least, yung mga ganong bagay, naayos. Pero kung ganyan pala na may mga patong-patong na kaso pala tong si Mac Cardona, eh dapat ibinaban na to sa PBA. Pero hindi eh. Parang dito sa Pilipinas kasi pag sikat yung isang tao, active pa rin to sa nasabing programa eh. Pinoprotektahan pa nila. Di ba? Bagay, di na ako nagtataka eh. Lahat naman ng mga player dyan eh. May mga something, di ba? Kaya nga parating mayroong brawling eh na nangyayari sa liga nila eh. Eh hindi naman kasi basketball ang laban dyan eh. May halong UFC fighting eh. Di ba? Para lang mag-trending yung programang PBA. May mga kanya-kanyang bugbugan, sabunutan, di ba? Sabunutan, yan yung bakla. Mga suntukan, balyahan, di ba? Kahit si Jan Amores nga, active pa rin eh. Si Jan Amores, ang dami ng binan niya sa UAAP kahit sa MPBL. Pero hanggang ngayon, active pa rin sa basketball industry. Ngayon ay dahil sikat. Di ba? Sikat kasi siya. Kapag sikat ang isang tao, hindi nila kayang tanggalan ng karapatan o tanggalan nila mismo sa pagiging basketball player. Pero sa ibang bansa, hindi na nila pinapayagan yun. Para hindi nga nila mabahiran ng karumihan ng programa. Ayon sa ating siras, itong ating suspect ay may kaso noong 2016 ng Bausi, tapos noong 2018 Bausi ulit. Tapos noong 2021 ay kidnapping, failure to return a minor. Tumagi namang magbigay na Manyakis pa talaga tong si Mac Cardona, no? Nangidnap ng minor de edad. So, nangangahulugan yung dalawang taong in-interview ng ABS-CBN ngayon ay 100% mga minors. Di ba? Ang the biggest question is, bakit tumatanggap ng isang bar dyan sa BGC ng mga minor de edad sa nightclub? Di ba yan ang dapat nilang imbestigahan? Kaya nagkakaroon ng mga ganyang klaseng issue. Hindi talaga maiwasan yan dahil karamihan sa mga nagna-nightclub, mga batang babae na naghahanap din na mga kalalandian nilang lalaki. Diba yan naman ang pinupunta ng mga babae? Kaya nga kayo nagna-nightclub para dun kayo makahanap ng sisibak sa inyo, mga ka-plastic. Hindi ko sa sinasabi yun directly dun sa biktima. Baga in generalize yun, mga ka-plastic, na hindi lang kayo. Marami kayo dyan na pinapayagan ng mga nightclub o ng bar na pumasok ang mga menor de edad dyan at umiinom pa ng alak. O diba?
Di ba dapat restricted ang mga minors? Ba't pinapayagan? Kaya nagkakaroon ng ganyang insidente na paulit-ulit na ginagawa ni Mac Cardona. At ang panghuli, malala, nangingidnap na. O di ba? Kung nagagawa ni Mac Cardona yon, di malayong magagawa niyang mangidnap, mangrape at pumatay. Nagets nyo? Tapos makakalaya lang to dahil may piyansa. Kaya malalakas ang loob na gumawa ng krimen. Kasi tinanggalan tayo ng death penalty. Tinanggal kasi yung death penalty sa Pilipinas eh. Kaya yan ang nangyari, mga kaplastik. Diba? Di sana mangyayari ang mga ganyang bagay kung may death penalty sa Pilipinas. Diba? Kung meron lang sana. Eh di sana matagal nang borado sa mapa itong taong to. Kaya mo, di lang isang beses, may 4 na beses. Ito na yung pang-4 na beses niya. Nag-viral na naman siya. Dahil lang sa kamanyakan niya. Hayag ang basketball player at maging ang kanyang legal counsel na nasa stasyon. Nakakulong na sa Taguig City Police Station ang basketball player na mahaharap sa reklamong acts of lasciviousness at physical injuries. Liza Aquino. Yan lang yung kaso niya eh. Kaya halimbawa, makakaya naman piyansahan yan. Mayaman yung tao eh. Eh kung maimbento ang death penalty, edi matagal ng burado yan sa Pilipinas. Yan kasi ang nangyayari sa Pilipinas eh. Nung tinanggal ang death penalty, dumami ang krimen. Yan ang nangyayari. Kaya kayong mga kabataan ngayon na nagbabarbar ngayon sa BGC, kahit sa DBGC, kahit sa lahat ng mga lugar dito sa Pilipinas na mayroong bar, siguraduhin nyo yung girlfriend o yung boyfriend yung lampayatot, kaya kayong protektahan. Mo, yung boyfriend yung lampa, walang nagawa, kundi kumprontahin lang pero wala siyang nasabi. Diba? May tapang siya mangumpronta. Pero hindi niya kayang pisikalan dahil malaking tao nga daw eh, sabi. Eh ano magagawa niya doon sa kumpronta? Hindi pinagtawanan siya ni Mac Cardona. Diba? Kaya kayo mga minor de edad na kahit nananawagan din ako sa mga sa mga bar na tumatanggap ng minors. Dapat yan pinapasara. Kasi tingnan mo, base sa ulat ng ABS-CBN, may minors siyang minanyak at hinablot at kinidnap. Diba? So nangangahulugan, may minors sa bar na dapat restricted ang mga minors sa mga bar, diba? Pero bakit ganun? May nakakapasok pa rin. Kasi nga mayaman eh. May kaya yung pamilya. Kaya may karapatang pumasok sa bar kahit minors. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal babulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.